Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ang unang linggo ng ating ginagawang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, 40 Days of Lent. Kung papaanong ayon sa narinig natin ngayon sa ating mabuting balita, 40 araw na nanatili sa disyerto ang ating Panginoon, naglaan ng sarili sa pananalangin, sa pagsasakripisyo. At sa panahon na yon na siya'y nagdarasal at nagsasakripisyo, tinutokso siya ng dyablo. At ito rin yung maaaring mangyari sa atin kapag talagang seryoso nating susundin ang disiplina ng Kwaresma, pagdarasal, pagsasakripisyo, pagkakawang gawa. Katulad ng ating Panginoon, tayo rin ay tutuksuhin sa iba't ibang pamamaraan. At magandang malaman na ang panunukso ay nagmumula sa dyablo. Ang layunin ng tukso ay ilayo ang tao sa Diyos. Kaya inyong lagi nating tandaan, kapag tayo ay parabang nakakaramdam na tayo ay tinutukso, ang isipin agad natin, kapag napadala tayo sa tukso, malamang mapapalayo tayo sa Diyos. Ang tukso ay nagmumula sa kaisipan, bumababa sa puso, at tumutungo sa pagkilos. Kapag yung mga pumapasok na mga hindi magagandang kaisipan ay masyado nating i-entertain, talagang hindi tayo pakakawalan yan. Kapag sasabihin natin sa ating sarili, magnanasa ako, mag-iisip ako, mangangarap ako, talagang i-entertain ko lahat ng mga kaisipang iyan, lalo na yung mga hindi maganda. Parang computer ang ating isip. Nakatatak, nakalagay lahat dyan sa memory ng ating computer ang lahat ng pinagnanasaan at pinag-iisipan natin. At yan ang magiging pagnanasa ng ating puso. At kapag masyado nating talagang in-entertain at masyado tayong napadala sa mga kaisipan at sa mga pakiramdam na hindi maganda at maaaring magdulot sa atin ng kasamaan, ang kasunod noon ang pagsasagawa. Kaya dito pa lang, patayin na natin. Ibig sabihin, sa kaisipan pa lang, sa pagnanasa pa lang, stop na natin. Huwag na nating i-entertain pa. Huwag na tayong padala sa hindi magagandang mga kaisipan at pagnanasa para hindi na bumaba sa kalooban, para hindi na mapunta sa puso. Kaya kung gusto natin talagang matulungan na mapalayo sa tukso, ang susi nasa atin din. Kapag hahayaan natin na nandito lahat yan at pinababa natin dito, automatic ang kasunod ang bilis. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Bakit ganon ang kasalanan? Para bang ang bilis nangyari? Matalino naman akong tao. May pinag-aralan naman ako. Alam ko naman ang mabuti at masama. Alam ko naman kung ano ang dapat at kung ano ang hindi dapat. Pero, tandaan natin, alam ng demonyo ang kahinaan natin. Alam niya
kung kailan niya tayo aatakihin. Kapag malakas ka at nagsisimba ka at nagdarasal ka at nagpa-fasting ka at nag-abstinence ka at nagsasakripisyo ka, maaaring malakas ka ngayon. Pero hindi natin alam mamaya. Iyon yung dapat bantayan natin sa ating sarili. Kasi ang demonyo matalino, marunong. Alam niya ang kahinaan ng bawat isa sa atin at alam niya kung kailan siya aatake. Ang ating Panginoon nung dumanas ng panunukso ng dyablo, hindi siya napadala sa tukso. Nanatili siya sa kanyang malinaw na kaisipan na kaya ako nandirito ay upang manahimik, magdasal, magtiis ng gutom, para pag hinarap ko na yung aking tinatawag na public ministry, ako ay handang-handa spiritually, physically, emotionally. Kaya hindi nagtagumpay ang demonyo sa ating Panginoon. At ano ang kanyang naging malinaw na pinanghawakan? Ang salita ng Diyos. Sa ibang bersyon ng Ebanghelyo, sinasabi doon kung papaanong tinukso ng dyablo si Jesus at kung ano yung mga ipinangako ng dyablo sa kanya kapag siya'y magpapadala sa panunukso ng dyablo. Ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos. Kaya kung nais nating pagtagumpayan ang panunukso ng dyablo sa ating buhay, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat ang salita ng Diyos na ito ay si Jesus. Ang salita na nagkatawang tao. Kaya nga ang paanyaya ng Kwaresma, magsisi at sumampalataya kay Jesus, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, maghanda tayo sapagkat ang kalaban ay nariyan lang. Nag-iintay kung kailan tayo magpapabaya at kung kailan tayo magiging mahina at kung kailan tayo magpapa-relax. Alam niya kung papaano niya tayo ibabagsak. Pero ang mabuting balita, sa kabila ng lahat ng iyon, kung mananalig tayo at magtitiwala sa ating Panginoon, higit siyang makapangyarihan kaysa sa dyablo. Kung panghahawakan natin ang salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Amen.